May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magkahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-30 nga semana sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila kaginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag og Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Karon, Oktubre 28, 2025, adlaw Martes, ato usab gihandom ang kapistahan nila Saint Simon and Jude, mga apostoles. Little is known about the post-Pentecost life of Saint Simon, who had been called a zealot. No? He is thought to have preached in Egypt and then to have joined St. Jude in Persia. Here he was supposedly martyred by being cut in half with a saw, a tool he is often depicted with. However, the 4th century, or Saint Basil the Great says he died in Edessa peacefully. Saint Jude, known as Thaddeus, was a brother of Saint James the Lesser and a relative of Jesus. An ancient writers tells us that he preached the gospel in Judea, Samaria, and Idumea, Syria, Mesopotamia, and Libya. According to Eusebius, he returned to Jerusalem in the year 62 and assisted as the election of his brother Saint Simon as Bishop of Jerusalem. Karong adlaw usab atong gisaulog ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Ernesto Culanan. Happy Priestly Ordination Anniversary, Father Ernest Culanan. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya sa tuang mga amigo higala diha sa Mercury Rizal Branch, Maine, na din ako unang mipalit sa ako ang tambal. Daghang salamat sa inyong pag-abi-abi. Kamuday kanunay naminaw sa tuang DXDD diri sa pulpito sa Kahanginan o diha pod sa Mercury Catadman Branch. Daghang salamat usab sa mga tambal na inyong ipadala para usab sa madala nato sa atuang Marian Pilgrimage. O sa ako ang mga avid listeners diha sa mga kabalayan nila nga nakakaron diha sa tuang mga school, sa high school and elementary, sa Pulot Elementary School o High School Department, o sa ato ang mga benefactors and friends diha sa Manila, Ate Tita Barira and family, and sa Baduhan Kahanig family, Ate Lai and Ma'am Sarah. Ug sa tanan natong mga naminaw kanunay, daghang salamat kay ninyo labi na sa ato ang Mars MC Hospital. O belated happy birthday sa ato ang Governor Henry S. Waminal, o sa ato ang medical chiefs usab sa Mars MC, si Dr. Jane Orbistondo, o sa ato ang chapel officer diya sa Sacred Heart sa Mars MC na si Ate Melky, o si Ma'am Krishna na iyang kauban. Daghang salamat natong mga amigo higala na kanunay naminaw karon. Mga igsoon ni Kristo, gawas sa gisaulog nato ang duha ka apostoles na
that we celebrate their martyrdom, karon usab gipanumdum kita sa ato ang ebanghelyo ang pagpili ni Jesus sa iyang mga apostoles. If we try to notice the pamaagi sa pagpili ni Jesus, mga handpick nga mga tinun-an ni Jesus, if we try to see their backgrounds, kung kinsa sila o unsa sila, we can say that they are not perfect. Kung atong lantawo ng ilahang mga matawag siguro ng mga kanang matawag nato na mga curriculum vitae, makaingunta nga siguro naapay mas worthy, mas takos o mas angayan para nila in the eyes of men. Makapangutana ta ba nga misteryoso gid ang Ginoo, no? Kay ngano sa kadaghan sa mga tao atong lugar, ngano sila paman? Ngano si Judas Iscariote paman, ngano si Pedro paman, ngano si Judas nga katong magbudhi kaniya, ngano daghan mga imperfections, daghan mga dili angayan nga kinaiya nga pwede natong makita ang iyang mga apostoles. Kana siguro dako kay na siya nga question mark para nato kung ang standard natong pagagamiton, ang standard sa kalibutan o standard sa tao. There's always a reason ngano ang Dios na iyahang gipili ang kaning mga 12 apostoles despite and in spite of their imperfection, despite of their flaws, despite of their what we call na mga dili pagkaangayan ug takos sa standard nato. Siguro para nako unang punto nga angay nako na makatunan ani no kay kanang gitawag bitaw nato nga God does not call the qualified but He qualifies those who are called. Balik-balik naman ako nag-share ninyo nga kung wala ko laing mahatag na analogy ang kuha kagaling vocation story. Misulod ko sa seminaryo, 37 mi kabuok, dayon unang tuig pa lang sa 37, nanaday mi gawas, nag-voluntary, dayon kaluyan mi sa first year namo, wala gipagawas kay adjustment period man namo, pero pagsugod na gani og first year college namo, si kanira na namo sa seminaryo kay 5 years man mi sa college. Tanto na din naghinay-hinahin og filter ang seminaryo. Ginanta na dayon ang academic, number 1. Number 2, ang batasan. Dayon spiritual life, pastoral life, ang kanadayong human formation, nana. So, daghan aspeto na dayon ang gi-consider kung kaning tawhana, kaning seminarista kaning gitawag nila og formable pa ba. Mao na nga makaingon ta nga grabe ang standard sa simbahan sa pagpili aron makapadayon sa seminary formation. Makaingon kay kusang pangutana ba, ako ba gyud ang pinaka the best? Usa ba gyud ko sa pinaka the best? Ngano sa out of 37 upat ni ang napari, then usa ko sa mga napari sa upat. Dayon makaingon ko ba nga kaning upat mga out of 37, mao ba gid ni ang pinaka the best? Mao ba gid ni ang pinaka bright? Mao ba gid ni ang pinaka buutan? Mao ba gid ni ang pinaka maampuon? Kana nga maputa na simple basic kani siya. Kung atong lantawon ang standard sa kalibutan ug ang standard sa Ginoo. Unsa day ang punto ani Maginoo? Katong ingon ganina, God does not call the qualified, but He qualifies those who are called. Sa to pa di ay wala ni siya nag-agad kung unsa ka worthy ang gitawag kundi iyang gipili aron iyahang pagahimpiton. Sa to pa di ay no one is worthy to serve God's vineyard. It is God Himself make us worthy tungod sa iyang grasya. Siya mismo ang nagpili kanato, gihimutan niyang himpit. So inana day mga igsoon. Bisan pag kinsa wala gi akusog angayan nga mahimong alagad diha sa altar para mahimong pari because God only Jesus is the perfect na pari. Kay siya naman angayan ang pwedeng muhalad diha sa sakramento na kaming mga gipang-ordinahan nga pari mga instrumento lamang kami
Gitawag lang kami ng mga alter Christos na mao na nga paningkamutan po namo nga that people will see Jesus in us through our words, through our action, and the way we project ourselves. Pero mao lagi, mugawas gyapon ang pagatawahanon, mugawas gyapon ang kinaiya nga tinuod. Mao na nga importante gyud ang seminary formation to mold us and to form us according to the heart and mind of Jesus. Yes, wala nagkulang ang seminaryo. Wala nagkulang ang formation. Because the formator, it is the Holy Spirit, and the formande, kaming mga seminarista. Gitudlo tanan sa seminaryo, all means nga ma-inculcate me sa values, sa intellectual formation, sa kinaiya, sa prayer life, sa pagkamaampuon, sama ni Jesus. But in the end, naragyapon sa individual sa gipili o giordinahan kung kining mga nakatunan o gitudlo kaniya, i-apply ba niya diha sa iyahang day-to-day living as an ordained minister. Kaingon ko mga igsuon nga ay mga panahon nga ang gitudlo sa seminaryo usahay dadto ra nimo masabtan during na sa imuhang ministerial period. Kay katong sa una wala bitaw, we simply obey and abide the seminary house rules out of obedience, out of fear, out of kanang we simply abide. Pero wala yun naman natotally nasabdan ngano gibuhat na mo ni ngano ming submit inani. Pero dali na mo nasabtan ako personally ang gana bitaw ngano magampo gyud, ngano magtuon gyud, ngano naagi disiplina nga kung kanus alang gamiton ang imuhang cellphone, ang imuhang social media, ngano naamang gitawag natong self-denial, ngano dili man gyud pwede na makipagrelasyon exclusively. Na bitaw, na ay mga disiplina nag-establish ang simbahan nga we simply abide because mo na siya. Mo na ang giyon. So karon na ako nasabtan totally nga kailangan jud magtuon kay tungod kay kung you cannot give if you do not have. Unsa man imong ikahatag sa tao nga mga reflection o kanang pagtulunan kung you are tabula rasa if you are empty. Ngano mag-ampo gyud? Ang pag-ampo is the primordial or the skeletal backbone of your being a person. Mao na nga gitawag siya skeletal kay mao man ni mahatag nimo framework, mo siya maghatag nimo og kanang bitawng mo define sa imong pagapari. Kay ang tao, ang pari magud nga maampuon, mo reflect na sa iyang inistoryahan, mo reflect na sa iyang batasan, ug mo reflect mo na sa iyang kinaiya. Mo reflect sa the totality of his aura. Muna nga kana magong imuhang istorya diya sa mga tao, bunga na sa imong pag-ampo, bunga na sa imuhang kana bitong pakipaghimamat nimo sa imong Ginoo. Kay ang imong istorya diha, it is not coming from you, it is coming from God, it is coming from Jesus na nagsulti nimo through the prompting of the Holy Spirit nga mao ni ang ako ang mensahe para sa katawhan. Ikaw nga gigamit sa Dios as mouthpiece niya, isip iyang magsasangyaw. Dili makapwede nga magpataka na nakag-istorya dayon kung unsa imong gustong istorya. Mura bitaw Lord, mao ni ang imong mensahe karon unsa man imong gustong ipaistorya ngadto sa imong katawhan. It takes time. You need to listen first to the Holy Spirit. You need to listen first to God kung unsa iyang gustong iistorya ngadto sa katawhan. Isip ikaw mo ay kanang dispenser of the Word of God, ikaw mo'y daluyan siyang grasya padulong ngadto sa katawhan. Ikaw dapat kabalo ka maminaw, kabalo ka mo discern, o kabalo ka mo aninaw kung unsaan po ang kanang gustong ipasulti sa Ginoo diya kanimo. In short, gigamit ra ta sa Ginoo para sa iyang kahimayaan o para sa iyang pagsangyaw sa maayong balita para sa iyang gingharian. So mao na mga igsoon. So walay ang yan, dili takos. Pero kay gipili man ka sa Ginoo, gipakatakos kaniya. Mao na nga mao dito nga nasabtan bitaw nato bitaw ngano nga naagyo disiplina. Disiplina sa paggamit sa imong cellphone, social media, ngano gitisok man gyud sa unang-una gid namo nga seminarista pa mi, we should travel less, bitaw less baggages,
live simply, kay ngano man ang pare manggod nga daghan kay mga bagahe sa kinabuhi, daghan kay mga concern sa kinabuhi, daghan kayo kana bitawng mga gusto and wants sa kinabuhi. Ang mahimo niyang concern, dadto na dayon niya ang iyang attention ba, dadto na dayon niyang focus. Dapat ay mong focus is to proclaim the good news, to preach the word of God. Then, kung imong focus, daghan na kag focus na kasi imong mga gamit, focus na kasi imong sakyanan, focus na kasi imong mga sapatos, focus na kasi imong savings, mauna nga ma-out of focus ka, madagto na din na imong attention na dayon. Dagto na dayon ang imong pagbati o ang imong kana bitawng paghatag nimo pagtagad sa imong oras ug panahon. Mauna nga ang tuyo gyud sa formation nga bisan pa o kanang bitong dili pa nato masabdan that time is ma-practice ta. Sa nahinay kay kung kini gi-practice nato gradually ang Espiritu Santo mo pasabot ka nato ug ako mismo dili na ko nakasabot totally nakasabot ako kaniadto pero dili pa gyud ako totally nasabtan mao dinhi nga dapat simple lang kinabuhi, dapat yano lang, wala kay kadagahang mga gusto sa kinabuhi, kay ang kinabuhi sa pagkapari, dili man dapat kanang garbuso, kanang marangya. Naamay mga grasya nga moabot, pero dili bitaw nimo siya ingon nga mao lang gyud imong pangayoon, mao gyud ang imong tuyo. To tell you honestly, sa akong pagapari, daghan kay mga tao nga generous enough nga mopaambit silang grasya o panalangin. Mao lang moingon ko sa akong gugalingon ba nga, what do I ask for? Usa pa man akong pangayoon nimo Lord. Nagihatag naman nimo sobra-sobra, umaapaw, sigsik, diglig, kumaapaw. Wala na ko'y angay pang pangayoon pa. Kay kusa na nimo gihatag sa kuwa. Ang kuang mga emptiness kaniadto during my childhood, katong mga wala na ko naangkon kaniadto, imo nang gihatag karon sobra-sobra pa man gani. O na nga isip pare, nakaingon ko nga isip pinili sa Ginoo na gihatag man sa Dios ang wala ginako ng pangayuwa. Focus ra gyud ta sa iyahang pagsangyaw sa maayong balita ug focus ra gyud ta kung unsa ang dapat niyang ipabuhat kay nato. Mao na nga dili na kay daghan itong concern sa kinabuhi, dapat ang concern ra gyud nato how to fulfill our daily tasks and obligation with full of love, with full of kana bitong compassion, kana bitong gibuhat nimo imong adlaw-adlaw nga trabaho isip pare nga puno sa gugma ug kana bitong naadjud kay kana bitong pastoral touch ngadto sa mga tao kay para mabati nila nga ang simbahan ug ang Ginoo napaduol nila tungod diha nimo. You become a mediator nga tungod nimo na mas nakaila sila sa Dios ug tungod nimo ug tungod nato na iyang mga pinili mas na suod sila sa Ginoo. Hinaot pa unta. Mga igsoon dinhi na kukutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamalandungan, pamation ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, buhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na mo'y magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria, na atong gitawag din sa misa-misnon og birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanimo, sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.